Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon magpakita sample sa inyo, prueba sa alagin ko nga manok na sarili kong palahi. Ako mismong nagbi-breed na gagawin kong mga panglaban. Kasabong pala, unang-una sa lahat, magpapasalamat talaga ko sa inyo, sa aking nagpaka-subscribe na sa akin. Maraming salamat sa inyo talaga at saka sa aking viewers, sa aking mga followers. Maraming salamat sa inyo na lahat talaga. Kasabong pala, ang ibigay ko ngayong umaga sa inyo, ang topic natin ngayon tungkol sa aking mga manok na sarili kong mga panglaban, pang-breed. Kasabong nasabi ko sa una kong mga na-i-upload na mga videos na sa next pa ako nga breeding season pwedeng makapag-share, makapagbigay, makapagbinta sa tamang presyo sa abot kaya nyo pang masa lang. Ngayon kasabong ano na ang manok ko, medyo punuan na sa lagayan ko kasi hindi man masyadong kalalakihan ito kasi nandito man ako sa sakop ng Quezon City at saka ang manok ko rin sa Montalban mayroon pa rin doon pero nilalaban din kasi may anak din akong nag-alaga doon. Nanalo na nga yung kapatid nitong bulit na ito. Kasabong magbibinta pala ako ng mga ilang piraso kasi ito marami na. Ang mga panglaban ko may 3 taon ako, may 2 taon, gris at saka pula. Ang mga manok ko talagang giuso, kaya mga sarili ko lang pala ito panglaban, mga talisay lang at saka pula ang maibigay ko sa inyo. Kung sino lang may gusto, kontakin nyo lang ako, tawagan nyo na sa TikTok account ko, sa Facebook Reels, mayroon din ako nga naipopost. Presyong pangmasa lang, yung 7 months kasabong ito, ito ang kapatid. Ito siya. Kapatid ito, 7 months, may 6 months. Yan ang pwede kong magbibigay sa inyo na magbinta ako sa presyo na tama lang dahil alam nyo naman na ang presyoan ngayon sa patuka ng manok, mga gamot, mataas na rin. Sa may gusto lang na mutry sa mga palahi ko sa aking mga manok, kasi itong mga manok ko, totoo lang, talagang subok ko na ito at saka kung hindi man mabawas kasi magbawas sana ako ng 15 piraso sa mga manok ko kasi mayroon akong kasunod ding mga pasisiw na rin. Kung hindi man yan ibinta ko yung 15 nga piraso, pagdating ng mga 10 months ipasok ko na yan kasi mayroon ng nag-alok sa akin, 2 na mag-finance, sila ang maglalaban entry sa mga sabungan kaklit nila sa mga pa-premium, mga page o kaya kung pwede gagamitin nila, basta sila na bahala kung anong labanan ang anuhin nila, ako lang ang magkukondisyon din. Pero kung sa may gusto, habang kasi may naka-reserve na yun ng kay Kin sila ginabi ko, may naka-reserve na sa akin nga taga Cavite. Ngayong katapusan niya kunin na ang mga manok, kumukuha ng 3 o 2 yung talagang kulay din na gusto niya na kasi pilian niya ang mga pula ko at saka yung talisay kasi ang minamanok ko talaga talisay lang talaga ito, sweater gray
yan ang pares ko. Tapos yung dong na sweater. Kaya lang sa dong ko ngayon, hindi ko muna siyaw ito kasi ilalaban ko pa ito kasabong ngayong mag December o basta pag makumpleto na ang balahibo nito. Ito siya. Ito siya. 3 kulay lang ang manok ko ngayon dahil may idinagdag ko nga isang kulay binigay sa kumpare ko rin na sa Bungiro na nagpanalo din yung mga blues ng abuhin. Nandoon naglilimlim na. Swerte nga naglilimlim, hindi na ako magpa-intibit pa. Kailang konti lang initlog niya, dumalagap. Ito lang ang itlog. Tapos yung mga kasunod kong mga inahin, malapit na rin mangingitlog. Kaya sisikip ako dahil di pa ako nakakuha ng maluang na luting mapaglagyan ng manok kasi yung pwestuhan ko sa Montalban malapit sa may Eastwood kung sino nakakaalam. Pag masama ang panahon, lumaki ang ilog, lalog may bagyo, binabaha, may natangay na nga dati nung nakaraang bagyo. Natangayan nga ako manok doon kasi minsan-minsan lang ako kasi umaakyat doon yung may taga-alaga lang ko doon. Kaya sayang na sayang yung mga inahin na yun dahil mga maganda din mga materialista na yun dahil lang natangay daw sa mga pag-aakyat ko noon. Binalita na lang sa akin na ang lalim ng tubig. Gabi daw umapaw ang ilog kaya hindi naagapan ang mga manok. Dami nga natangay dati. Yan totoo sabo. Sa may gusto lang yan na mutry sa panahi ko dito sa Kalyaw Kasabong, sa nanonood sa aking channel, nasa inyo yan. Basta mag-uusap lang tayo. Ang pinakababa ko parang malaman nyo 3-10 ang aking mga grace at saka pula. Pero kung kukuha kayo ng 6, magbigay ako ng discount. Hindi na kayo logi kasabong. Sa totoo lang sa mga lahi, sa mga manok ko sa 3-10, 7 months. Alam nyo na ang presyuhan sa manok. Sa nagmamanok na nagpa-farm. Baka ang presyo yan na 3-10 ko. Baka kasi ako bumibili. Prangkahin ko kayo mga kasabong, aking mga subscriber, followers, mga viewers na nanonood sa akin. Alam ko ang presyo ng manok, bumibili din ako. Yung manok ko nga isa na ginawa kong materialis. Hindi ko masasabi sa inyo ang presyo, basta talagang may kamahalan talaga ang pagkakuha ko. Pero hindi naman ako nagsisisi dahil ang mga anak, bawat laban ko, lamang ang panalo kaysa talo. Yan lang ang sinasabi ko sa inyo kasabong. Kung sinong gustong mo try sa manok ko, pwede tayong mag-usap sa halaga ng manok. Nagdepende yan sa atin kung ilan ang kukunin nyo. Basta ang minimum ko dapat 3-10 sa 7 months pa lang. Ito, dami nang kumukuha nito, tumatawag sa akin sa TikTok account ko at saka sa Reels, pero hindi ko pa ito ibinibinta dahil naglalaban nga ako ng manok. Yan, tandaan nyo, naglalaban talaga ako ng manok. Hindi ako nagsisinungaling dito sa aking mga videos. Totoo akong sa Bungiro talaga. Kaya nasa inyo kung sinong may gusto, pag-usapan lang natin yan. Kontakin nyo lang ako sa aking messenger o kaya dito sa mag-message lang tayo sa akin. At saka kasabong pala, maidagdag ko sa ano natin ang paglalaban ng manok. Number 1 yan. Nasa atin na mismo nga nag-alaga mismo, kung tayo na naghawak ng manok, kung paano natin i-conditioning, paano natin ihanda para makamit natin ang lamang tayo sa panalo kaysa talo. Yan totoo kasabong. Kahit saan kayo magtanong na mga breeders, mga kilalang naglalaban ng mga malakihang derbies, kailangan talaga nasa tamang proseso na susundan sa paghanda, pagkondisyon ng manok ng mga panglaban.
Kasi kasabong kahit parehas na quality, parehas magaling mamalo, magkatalo talaga yan sa totoo lang sa conditioning pagdating sa basahan sa kokaryo. Yan ang basihan, makita nyo ang mga score kung sino ang handler magaling magkondisyon, mag-alaga sa manok. Sa Dirgays makita nyo ang mga score kung sino ang mataas ang score kahit hindi nagsa-champion. Yan ang magandang mag-condition, mag-alaga ng manok. Kasi sa panahon ngayon, halos parehas na ang gamit ng kalaman ang mga nagsasabo ngayon. Lalo na sa pandirby na manok, sakto sa alaga, parehas may pira ang sumali ng derby, naghanda sa manok, nagbigay ng saktong, kompletong vitamins, protina sa manok, para nga malakas, makamit din niya ang tinawag ug lamang sa panalo kaysa talo. Yan totoo kasabong. Nasa ano yan? Sa laro, kahit sa basketball. Tingnan nyo naman, kapag team magaling, matatalo man yan, hindi tambak ang score. Ganon din ang pagmamanok. Matatalo man tayo, pero may panalo tayo. Kung mari lamang tayo sa panalo o tumabla yung iba, ganon din tayo sabong may tabla tayo, may talo. Pero ang importante, lamang sa panalo. Nasa atin na yan, sa pag-conditioning yan, sa totoo lang sa manok ko na sa atin na. Kahit ano ka quality, sa totoo lang, kapag hindi ka rin marunong maghanda sa manok mo nga panglaban, lalo makatapat ka sa manok din na talagang matitigasing nagmamanok kung sa madaling salita, tigasing talagang mag-alaga ng manok, magaling sa pag-alagain ng manok. Talagang talo tayo kasabong pagdating sa basahan. Yan lang ang maibigay kong tip sa inyo na umaga na ito ngayon. Sana mayroon kayong magpulot o matutunan sa akin na umaga na ito ngayon sa mga i-upload kong mga video sa ating channel. Maraming salamat sa inyo sa pag-support sa aking channel. Thank you talaga sa lahat. Ito lang masasabi ko sa inyo kasabong, basta tayo na mahilig mag-alaga sa manok, huwag tayong manghinayang sa gastusin natin pagdating sa conditioning para nga makamit natin ang lamang tayo sa panalo kaysa talo. Yan lang. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat.